Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong huling habilin ni dating Pangulong Duterte. Ito po kasi yung last eh. Okay, yung latest. Kaya huli o pinakahuli na habilin niya at sabi nga nung iba sana ito na nga po ang huli. Okay, sabi niya rito tararan, panahon na siguro, ayan April 17, 2024. Ah, Panahon na siguro nga kung si Inday ang magpresidente, okey. Ingnon gyud nako sa iyaha, day wala man tay utang kabutbuton sa mga dato. Unaha nanang reforma sa yuta, bungkaga ng dato ihatag na lang sa mga tao, 'yan. Og magpresidente si Inday puhon maluoy ang Ginoo og modagan. Yan. Unom ka tuig man na hinay-hinayon lang niya dili niya biglaan kay dako pod ang mawala. Okay. Ano ho ba 'to sa Tagalog? Alright. So, siyempre pina-translate ko po ito kila Sir Carlos Maglasang. Sabi niya, "When Inday Sara" walang ya, Tagalog yun, translate niyo rin ng English, "When Inday Sara will become president, I will tell her, Inday, we owe nothing from the rich people, destroy them, and give their richness to the poor. And since you have 6 years, you can do it in staggered basis." Okay, yun. Hindi, alam niyo ho, narinig ko na 'to kay dating Pangulong Duterte na may pamigay mga ganyan-ganyan. Yan, alam niyo malakas makapambudol yan na ito yung style ng pananalita na parang ah, Robin Hood, ayun, style Robin Hood, 'di ba? Even though you do bad things to others, but still, you're doing great. Kasi marami kang natutulungan. Sabi para kunin na ng China ang WPS at di na, ano yan, ano yun, singilin ni Xi Jinping, hmm, 'di ba? Alam niyo sa mga pananalitang ito ni dating Pangulong Duterte, ito lang yung maliwanag rito, 'no. Yung sinasabi po kasi nila talaga na, sinuway ni VP Sara si Digong noong 2022 national election. Alam niyo ho, ah, wala naman po kasing malinaw na salita etong si Digong na gusto niyang magpresidente si VP Sara, 'di ba? Ang kanya is ang isinusulong niya talaga sa atin, etong si Bongo, 'di ba? Oh, sabi, "Andiyan si Bongo." Ako, anong gagawin namin kay Bongo, Diyos ko po naman. Oh, 'di ba? Kahit naka-support ako nun kay PRRD, na na-express ko talagang ayoko kay Bongo, 'di ba? Ano ko talaga, hindi ko gusto. Hmm. Yun talaga ang kanyang isinusulong si Bongo na 'di ba sabi nga niya, "Mag-iyak-iyak ka diyan." "Ba't ka nag-iyak-iyak?" Sabi niya, "Isang buwan na po kasi kami nagagampanya." Sure win kasi sa pagiging VP si Bongo dun. Tapos bigla-bigla na lang sasabihin ninyo, atras na hmm, ngayon kaya nagalit po si dating Pangulong Duterte nung malaman niya na si Sara ay nag-VP. Kasi ang talagang target nila doon ay Sara, 'di ba? Eh, magpresidente pero hindi niya po 'yan direktang sinasabi sa tao. Oh, ang talagang kinakampanya niya, mahilig sila sa gano'n, ligoy-ligoy. Itong si Bongo talagang rektahan, may interview pa siya nun kay Banat Bay, ang sabi niya, sabi ko sa kanya, naalala niyo 'yun? "Ba't ka mag-iyak-iyak diyan? Andiyan magpresidente ka."
Sabi ko, "Putangina, good luck." Kasi nung time na yun po marami pang naniniwala na kapagka itinaas ni Digong ang kamay, 'di ba, siguradong mananalo. Oh, ano ending? Oh, si Bongo ang ending pinaatras. Tapos hindi na rin nakatakbo na pagka-presidente. Alam na rin nila talagang hindi nila kakayanin, eh. Hindi nila kakayanin si ano, PBBM. Oh, and then si Sara, talaga namang may pangarap naman po talaga siya magpresidente. Pero dahil nga sa ano, um, maaaring totoo na maliliit pa yung kanyang mga anak, 'di ba? Siya yung nagbigay ng timeline. 2034 ang gusto niyang mangyari. Bakit? Kasi 2034, 'di ba? 2028 tapos na si PBBM. So 2028, 2034, yung susunod, kung sino man 'yon. Eh, ang palagay ko puro ng nasa arrangement ay si Imee, 'di ba? Si Imee. Kumbaga ang pagtakbo ni PBBM kasi sana ay, uunsyamihin ito. Kumbaga si BBM ang mag-file, si BBM yung magbitbit ng kampanya, magpalakas, tapos ipapa-DQ. Tapos si Imee yung sisingit, magsa-substitute, 'di ba? Tapos, 'di ba may balita nga gano'n, na pabor si Imee na mapa-DQ si BBM. Kasi nga hahabulin nila itong, substitution. So magiging Imee Duterte, 'no? Hindi hindi ano, hindi yung Imee Digong, Imee Sara Duterte. Tapos pagka naging presidente naman si PBBM 2028, siya naman kasi mas nakababata, 'di ba, magpipresidente. Oh, ngayon magiging, Marcos Duterte naman 'yan o BBM, Sara. Kasi hanggang 2 beses puwedeng mag-vice presidente ang, VP, 'di ba? So 2034 ay si VP Sara naman. Ayun ang, talagang, line up diyan. 'Di ba? Sabi niya, "Ano po ba talaga, 20 or 20? Salamat po." Ang sagot po diyan is pareho po. Okay, gagamitin mo yung 20, but you have to enunciate the T. Alright? Pero grabe yung bilin ano? Ah, Eto pag-usapan natin 'tong bilin niya, yung habilin niya rito, 'yan. Actually isang binanggit niya rito, unahin mo yung reforma, sa ano ba yung yuta, lupa? Tama? Yung yuta, 'yan. So, unahin daw ito. Mm, okey. So, eto maganda naman kung tutuusin yung kanyang sinasabi rito. But ito po kasi ay malakas na panghatak sa masa, lalo na po sa bansang nasanay sa mga ayuda, 'yan. Pero ang tanong, gaano katinding kaguluhan po ang mangyayari dito? Naturalmente, ito po kasi ay sistemang, o kaisipan ng, mga sosyalista at saka ng mga komunista. Lalo na sa mga komunista, eto po, na ayaw nila ang, na wala hong pagmamay-ari ang mamamayan. Walang personal ownership, bagkus state ownership. At yung sinasabi na ipamigay sa mga mahihirap yung kanilang, kayamanan, hindi ho totoo yun, kalokohan yan. Dahil siyempre itong mga mayayaman papalag ito. They will find ways to protect themselves, to protect their interest. Alin dito, magpatayan tayong mga Pilipino para lamang sa isang Duterte o i-pull out nila yung mga investments nila dito sa atin tapos ilipat sa ibang bansa. Sino ang maaapektuhan dito? For the politician na bilyonaryo katulad nila dating Pangulong Duterte, sabi ko nga, kahit 1 taon na hindi po magtrabaho yang mga yan, basta lalo na't nasa kapangyarihan, buhay na buhay ang mga yan. Pero yung taong bayan na naapektuhan ng hindi magandang, 'di ba, pag-atake sa mga mayayaman, aba, gutom.
At ang pinakamaganda po kasi ritong, dalhin ng pamumulitika ay ang sikmura ng tao, 'di ba? So pagka may ganyang ka-chaos o kaguluhan, nako, tira rito ayuda, ayuda, ayuda. Saan galing? Sa mga inutang na namang kaperahan galing po sa ibang bansa. Puro pang ayuda. Bango nga naman ang pangalan mo, 'di ba? Tapos kamusta naman ang ekonomiya ng bansa? Wala. Kawawa yung susunod. Hmm. Kaya nung makita ko sabi ko, napakabulok ng sistema na ganito na, ipapayo ni dating Pangulong Duterte. Hmm. At nawa ito na nga po yung huling habilin, 'di ba? Dahil napakabulok, eh, pangit na magpayo, eh. Hmm. Alright, so iwan muna natin 'yan. Yung, hindi magandang, papayo niya sa kanyang anak. Kaguluhan ang resulta niyan.